Tingnan po nyo ito na may viral na. Yan, ICI chairman, kaya mo sabihin sa ginoong ito, yung mga propaganda mo, ang sasabihin mo lang, what the world needs now is love, tayo'y magmahalan. Katatapos lang ng napakalakas na bagyo, grabe ang baha sa Cebu, nag-iimbestiga ang mga ICI sa Davao, sa 3rd District. Ang congressman po ng 3rd District ng Davao City ay si Congressman Isidro Cid Ungab. Si Congressman Isidro Cid Ungab, siya po ang nakabisto doon sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report during the 19th Congress. So nandoon sila kahit alam nilang nalunod yung ating mga kababayan sa Cebu. Ganyang kawalang hiya Ganyang kawalang hiya. Bakit? Anong layunin? They want to discredit Cid Ungab. Wala ho kayong makikita sa ginagawa ninyo. At yung mga bahagi ng ICI, wag ho kayong papagamit na kayo Meron nga dyan yung sinasabi pa na meron pa siyang message yung chairman. Ang sabi niya, what the world needs now is love. Lokohin mo ang lelang mo. What the Filipino is demanding now is justice, transparency, and full accountability. Yan sanang mga salita at katagang yan ang mamutawi sa bibig mo. Hindi yung mga what the world needs now is love. Kabaduyan mo yan Binobobo mo ang mamamayang Pilipino. Buti na lamang, meron tayong advokasya na iangat ang antas ng pampublikong diskurso kahit na yung mga inakala nating prestihiyosong mga tao, sila pa ang humihila. Ginagawang usapang bangketa, yung napakahalagang usapin, panglipunan. Para lang po ma-realize nila, yes, the Filipino needs to be cared for. Yes, the Filipinos need so much love. At ang aking patuloy na pakikiramay po sa inyo. And in my own little way, I hope to uplift and open up and enlighten the minds of many Filipinos. Sobra na po yung pambubudol na ginagawa sa atin. Alright mga kababayan, so ito po yung naging live ni Attorney Vic Rodriguez kung saan sinupalpal niya nga po itong chairman po ng ICI dahil po sa kaepalan na ginawa nito. Biruin nyo ba naman sa gitna ng nangyayaring kalamidad, lalo na sa ating mga kababayan sa Cebu, makukuha mo pang magsabi na what the world needs now is love. So, hindi ayan yung kailangan natin mga kababayan sa panahon ngayon. Ang kailangan natin is justice, full accountability at transparency. So, hindi ko naman minamasama na kinakailangan talaga natin ng pagmamahal. Pero sa panahon ngayon, maging realistic tayo na dapat talagang mapanagot itong may mga kasalanan sa likod po ng paggamit ng flood control project natin na hindi talaga nila inilagay sa tama yung pondo na nakalaan dyan. Na dapat itong flood control, mga kababayan, ang ating magiging tagapagligtas, ang ating magiging katuwang sa mga ganitong kalamidad. Pero ang nangyari mga kababayan ay kinamkam at napunta lamang po sa iilang bulsa ng individual na hanggang sa ngayon mga kababayan ay masasabi talaga natin na wala pang mapapanagot at wala pa pong nakukulong at napakarami na pong mga kababayan natin ang nagbuwis ng buhay. At ito na nga paparating na naman po ang bagyo. Bagyo na naman po ito na napakalakas at hindi biro. At napakarami na naman pong kababayan natin ang maaaring maapektuhan, mawalan ng buhay, mawalan ng kabuhayan, mawalan ng tahanan. So napakarami na posibleng mangyari. At kung hindi sana ganito ang ginawa nila sa mga flood control project, kahit papano siguro magkakaroon tayo ng peace of mind. Pero hindi, sa mga napapanood at nakikita natin sa social media mga kababayan, yung mga netizen na nagsishare ng kanilang mga karanasan, nakakadurog po ng puso. Kagaya nga po ng ipinakita sa atin ni Attorney Vic Rodriguez na nire-revive niya yung kanyang, hindi ko alam, asawa ba to, kapatid o tiyahin doon sa taas ng bubong. So nakakadurog po ng puso na makita. Tapos yung mga taong nakapaligid, binibidyohan na lang sila na wala ding magawa. Dahil syempre sa mga ganitong pagkakataon mga kababayan, lahat naman tayo gustong iligtas muna yung sarili natin, 'di ba? Kasi paano tayo makakatulong sa iba kung tayo din sa sarili natin mismo ay hindi natin kayang tulungan yung sarili natin, So yung mga ganitong
pagkakataon mga kababayan is hindi na paghahandaan 'to kasi hindi natin mapipredict kung ano yung posibleng mangyari. Itong bagyo ngayon, maaaring sobrang lakas niya pero maaaring sa paglipas ng mga oras ay lumihis ito at mag-iba ng direksyon. So yung mga gano'n, pero syempre much better pa rin na lagi tayong handa. Hindi na natin kinakailangan yung kung kailan na sumapit na yung unos, saka tayo mag-iisip ng magiging solusyon. Dapat 'di ba may kasabihan tayo, prevention is better than cure. Kasi dito kay BBM parang nangyayari, parang hihintayin muna niya yung magiging resulta no ng bagyo o kung ano, lindol, kung ano yung magiging epekto niyan, saka siya mag-iisip kung ano yung solusyon, saka nagbi-briefing, 'di ba? Parang napaka-incompetent ng ating pangulo pagdating dito. So yun lang naman yung nakikita ko no, tas lagi siya kasing nagsasabi na nagulat siya, hindi siya makapaniwala. Yung mga gano'n, yung ikaw ang head of state, dapat ikaw ang nakakaalam ng mga nangyayari dito sa ating bansa kasi ikaw yung ama nating mga Pilipino. Dapat ikaw ang nakakaalam, hindi mo pwedeng ikatwiran sa iyong mga anak na hindi ko alam bakit ganito yung nangyari. Ikaw dapat kasi yun yung mahirap kapag ikaw ang leader, ikaw ang pangulo, nasa sayo talaga yung bigat ng responsibilidad. Kaya dapat ginagampanan mo talaga yan ng maayos. Hindi yung ganito na parang hindi lang naman siguro akong nakakaramdam nito mga kababayan no sa mga interview niya na parang wala tayong nakikitang sapat na solusyon, yung goal talaga na pangmatagalan. At ngayon ko lang talaga nakita to mga kababayan yung ganitong pagkakataon na nagbi-briefing na tapos na yung tapos na yung kalamidad no. Dapat nga mga kababayan, lesson learned na yung mga nangyari sa atin yung Yolanda, yung Ondoy, yung mga bagyo, yung mga kalamidad na dumating sa atin. Dapat naging advance na, naging mas maganda na yung pagresponde sa mga ganitong senaryo kasi napagdaanan na. Kumbaga dapat advance na tayo mag-isip no para hindi na natin pagdaanan pa yung mga ganitong bagay. Tapos ngayon malalaman ninyo na nag-iimbestiga sa Davao ng mga flood control projects doon. Samantalang ang mga kababayan natin sa Cebu ay talagang nangangailangan po ng tulong. At doon siguro marahil, no? Kaya pumalpak yung flood control nila doon. Siguro substandard o yung iba ghost project. Kaya ganun yung nangyari sa lugar sa Davao na talagang bumulusok po talaga yung tubig baha, no? At tatanungin pa ng Pangulo kung saan daw gustong imbestigan kung saan nanggaling yung rumaragasang tubig. So imagine niyo yung mga kababayan, 'di ba? 3 taon ka nang nakaupo diyan sa pwesto mo at napakalaking halaga no na napunta sa infrastructure project lalo na sa flood control project. Dapat alam mo 'yan At bilang isang pangulo, hindi ka dapat nagre-rely kung ano lang yung sinabi ng napag-utusan mo, 'di ba? Bilang isang leader, you should know kung tama ba, accurate ba yung sinasabi ng mga napagkatiwalaan mo, 'di ba? Pwede ka naman back check, 'di ba? So importante yan na kung sinabi nilang tapos na yung project, mag-back check ka. Hindi naman siguro kakain yan ng sobra-sobrang oras mo, nakakapag-party ka nga 'di ba? So yun lang, ito lang yung sentimiento ko at saka yung opinion ko tungkol nga dito sa grabe at malupit na nakawan dito sa ating bansa na dapat na talagang wakasan, no? At itong mga bagyo mga kababayan, ito talaga yung maghuhubad, no? Sa katiwalian, kabastusan, kalapastangan ng ginawa sa atin ng gobyernong ito at ng iilang individual na talagang kinamkam, ninakaw ang pondo at kaba ng bayan na talagang grabe. Nakakaawa mga kababayan. Biruin nyo kung gaano kadaming mga kababayan natin yung nagbuwis ng buhay, nawalan ng tahanan, nawalan ng kabuhayan. Grabe, ang hirap bumangon sa ganitong pagkakataon. Kaya sasabihin lang sa iyo ng Pangulo, I'm very very sorry. So nakakatawa mga kababayan na nakakainis, na nakakagalit at hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. So we should act now. Kailangan nating maging matapang, maging
mapanuri sa ating mga nababalitaan at napapanood at huwag tayong magpapaniwala sa mga propaganda. No, alam natin, tayo mismo yung first hand, lalo na yung mga kababayan natin sa Cebu, alam niyo yung sitwasyon niyo diyan at tanging kayo lang mga kababayan yung makakaresolba ng problema na yan, no? Kung kayo'y magtutulungan at lalakasan niyo yung boses niyo upang manawagan sa ating gobyerno. So baka this time, no, makinig na sila sa atin at umalis na yung mga kapal na mukha dyan sa gobyerno na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. So hindi ko matanggap kasi bilang isang taxpayer, malalaman mo na lumalabang ka ng patas, nagbabayad ka ng tama, pero all of the sudden, ang gagawin lang ay nanakawin. So, grabe, no? Dapat itong perang napupunta sa gobyerno, mga kababayan, ito yung nagiging tulong sa atin sa oras ng mga kalamidad. And expect na natin na talagang mahirap sa panahon ngayon, no, sa administrasyon ngayon. Biruin nyo ba naman magbibigay ng tulong 5,000 to 10,000? Saan mapupunta yan? Anong mabibili niyan? Hindi yan makakapagpatayo ng bahay. Hindi yan makakapagpatayo ng tahanan. Magkano na ang mga materialis ngayon? So, ang kinakailangan ng taong bayan, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Cebu, is yung talagang pangmatagalan, long term na tulong, no? Yun yung dapat. Hindi yung ganito na cosmetic, cosmetic chucho na pangsamantala lang. Samantalang nung eleksyon, napakadaming pera, bumabaha, no? Pero ngayon na talagang kinakailangan ng taong bayan ng pera, parang hirap, no? Na magbigay. No, although pera pa rin yan, assistance pa rin yan, pasalamatan na lang natin na meron kesa wala. No? Pero yung buhay mga kababayan na nawala ay kailanman na hindi na mababalik yan. No? Isa lang yung buhay natin eh. Kaya mga kababayan, maging matalino po tayo. No? At salamat dito sa naging platform ni Attorney Vic Rodriguez dahil mas nailalapit niya yung usaping pambansa sa mga ordinaryong Pilipino, no, na tayo ay makaunawa ng mga malalalim na mga terminolohiya nila diyan sa gobyerno, no, na mas maano tayo maging engaging o mag-engage tayo sa mga ganitong usapin, lalo na involved din tayo dito mga kababayan. So again, kung gusto niyo panoorin yung buong vlog or buong video ni Attorney Vic Rodriguez, ay bisitahin niyo po ang kanyang Facebook page, ang Attorney Vic Rodriguez, para mas ma-enlighten po kayo at yung context na itong pinagsasabi ko ay maintindihan ninyo. Muli, maraming salamat po mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.